hindrances, kung ano man, Lord God, yung mga worries, Lord God, kung ano man yung mga hesitations that we have for this morning to connect with you, Lord God. Take it all away, Panginoon. And sa ganun, Lord God, we can connect with you, Lord God, easily, freely, Lord God.
Lord God, for this morning, Lord, wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang pasasalamatan, kundi ang inyong pangalan, Panginoon. We will celebrate, Lord God, your goodness, your love, Lord God, and your faithfulness, Lord God, to everyone, Panginoon. Kaya naman, Lord God, we lift up to you, Lord God, our praises, our music, Lord God, everything, Lord God, our lives and our commitment, Lord God, we lift it up all to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Itataas po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Let's sing the song. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
worship. We just adore you, God. We just adore you. And we thank you, Lord God. I give you praise. I give you praise. I give you praise, oh God. Thank you for thank you for the price
would like to thank you na sa mga oras na ito, kaya kami nakakalapit sa iyong banal na harapan. Kaya kami nahihipo ng iyong banal na Espiritu. Kaya nagkakaroon kami ng pananampalataya, kaya nagkakaroon kami ng assurance na pwede kang mangusap sa amin, pwede mo kami i-comfort, pwede mo kami pagalingin ngayong umaga, pwede mo solusyonan ang aming mga problema. Pwede namin madama yung pinapangako mong kasiyahan at kaligayahan na nagmumula sa iyong presensya. It's just because of what you did on the cross, Lord. Idinugtong mo po kami ang aming relasyon doon sa aming Ama, sa iyo Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At sa umaga ito, we just want to celebrate your goodness. We would like to celebrate your love, O Lord. We would like to celebrate your sacrifice, O God. We would like to celebrate your name, O Lord Jesus. Hallelujah. And we want to lift you up and we want to glorify you this morning. Mataba mo ang aming pagpupuri, Panginoon. Pagkakating sa iyo ang aming pagluluwalhati, Panginoon. Mataba mo ang pagmamahal ng iglesia nito sa iyo, Panginoon. And once more, O Lord, O God, feed us this morning. Send your Holy Spirit, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Muli po, gusto ko pong pasalamatan yung ating worship team. Talaga pong nailidid nila tayo doon sa pagpupuri at pagdudulhati. Sarap po magpuri sa Panginoon. At muli po ngayong umaga, hindi ko ma-adjust ng ating audio. Pwede mo po yan, pwede mo yan. Amen. Praise the Lord. Well, doon po sa ating midweek service, dinidiscuss po natin yung 7 miracles ng ating Panginoong Jesucristo na nirecord niya po doon sa Book of John, sa Gospel of John. Siguro pabayaan muna natin pumasok sa classroom yung mga kabataan, yung mga bata. Praise the Lord, praise God. Amen, amen. Ewan po, mas malakas, okay ba? Ayan. Sige. Ang sabi ko po kanina, sa weekly services po natin, ang pinag-uusapan po doon, ang message po doon, ay patungkol po doon sa 7 miracles ng ating Panginoon na recorded po doon sa Book of John. At actually, naka-anim na kami. Supposedly, that would be the last one. Pero ibabalik ko po doon sa umpisa, yung first miracle ng ating Panginoon ever recorded doon po sa New Testament, yung pong wedding at Cana. At ngayon po, habang binabasa ko po yung Book of John, in fact, nung binabasa ko po yung Book of John, medyo parang iniisip ko, sana diniscuss ko na lang yung buong Book of John. At inumpisa ko doon sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Hindi ko po lang pinili at pinick up yung mga 7 miracles. At ngayon po, pag-uusapan po natin is the 7 I Ams. Yung pong sinabi ng ating Panginoon, I am. Yan. Yung pong ibang pito rin po yung recorded doon sa Book of John. Nung re-review ko po, sabi ko, bakit wala yung I am the living water? Nung tinignan ko po yung Book of John, hindi niya pala binanggit yung I am the living water, kaya hindi nila ni-record yung I am the living water, which is supposedly the first I am doon sa ibang Gospels. Kaya pupunta po tayo doon sa parang second. Pero ito po yung first doon po sa Book of John. Pero bago ko pupuntahan yun, gusto ko po magkaroon tayo ng konting review. Ganun lang po naman ang ginagawa ko palagi para po talaga mapagduktong-duktong natin yung ating series. Noong po last Sunday, binigyan ko na po ng introduction na it is so important to know about Jesus. Noong una po, to know about our God. Ngayon po gusto ko specific na to know about Jesus according to the Book of John. At meron po akong dalawang powerful na verses na gusto ko sabihin, basahin sa inyo.
At sana po ma-memorize nyo na po talaga itong dalawang, of course, lahat po ng salita ng ating Panginoon ay powerful. Pero ito po ay very, very significant and close to our hearts. At ako na po pong babasahin sa inyo in John 14:6. At nagsabi po dito, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Very powerful po yung statement na yan. Yung sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. In fact, ito yung one of the I ams na i-discuss ko po sa inyo. Maybe this is I am number 6. Pero gusto ko pong bigyan na po ito ng halaga ngayon. It's just because of the importance of knowing who Jesus is. Dahil ang sabi po niya, in the very absolute way, sabi niya, I am the truth. I am the way, I am the truth. Pag sinabi po yung truth, ibig sabihin that would be the absolute truth. Wala nang iba. He is the truth. Kaya kung gusto mong malaman talaga yung tama, hindi ka magkakamali kapag inalam mo kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Because on knowing our Lord Jesus Christ, you will know the truth. And of course, hindi ko po, sinadya ko po talaga hindi bigyan yung nag-emphasis yung way muna ngayon. Later na po yan. And ito pong pangalawa is, I am the life, the life. Yung buhay, yung very existence natin sa mga oras na ito, it's all about our Lord Jesus Christ. Ito po siguro mag-a-agree kayo. Another powerful verse, John 3:16. And John 3:16 says, For God so loved the world that He gave His one and only Son, of course, our Lord Jesus, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Dalawa pong statement. He will not perish, we will not perish, and we will have eternal life. Kaya, in knowing our Lord Jesus, hindi lamang po doon sa pang-araw-araw natin pamumuhay tayo nakikinabang, kung hindi pati yung buhay na pang-walang hanggan. Sino po ang hindi mag-i-invest na kanyang panahon? Sana nga po, makumpleto niyo po ito, yung series natin, at maka-attend po kayo every Sunday. Sino po kasi ang hindi mag-i-invest ng panahon in knowing our Jesus dahil nakasalalay sa ating Panginoon yung ating buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang importansya on knowing our Lord Jesus Christ. Marami pong siguro maririnig tayo sa paligid. Pag ako nagbabasa po o nanonood po ng YouTube, makikita niyo po, there are some people who are so skeptical about our Lord Jesus Christ. Pero po ako napanood doon ng isang interview po doon sa mayor ng Jerusalem. At of course, the Jews do not believe on our Lord Jesus Christ. At tinatanong po noong interviewer, yung po mayor ng Jerusalem, at tinatanong niya, naniniwala ka ba kay Jesus Christ? Ano po, isa po, very, very, tawag ito, positive ako, optimistic ako doon sa naririnig ko. Dahil sabi po ng mayor, yes, I do believe in Jesus Christ. At tinuloy po ng mayor, at sinabi niya, he's one of a good teacher, our good teachers. He is one of our great prophets. Yun lang po pagkakakilala niya sa ating Panginoong Jesucristo. And eventually, sinabi niya po yung statement, sabi niya, He is one of our best boys. Yun na po ang tingin niya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung isa sa mga pre-Jews ng Israel who has a great mind, a good teacher, a good prophet, at mapapagmalaki nila as a man na galing sa Jerusalem. Yun lang po si Jesus. At isa pa po, na-remind po ako, ewan ko po kung familiar po kayo doon sa church. Of course, siyempre pag sinabi ko po yung pangalan nito, more familiar tayo. Na ang tawag po ay the Church of the Latter-day Saints. Sino po nakakaalam doon? Commonly called the Mormons. At alam po natin, yung Mormons, pero po silang pangalawang libro na pinagbabasihan. Hindi lamang po yung Bible. Actually po yung Bible po, medyo sinasantabi na nga po nila yan. Pero meron po sila sarili libro, yung po tinatawag ang Book of Mormons. Ito po Book of Mormons, how
fantasy it was. Fantastic it was. Pagka sinabi ko po fantastic, parang hinahangaan. Hindi po. Parang ano dukto ng fantasy. Meron po sa mama, pangalan po niya si Joseph Smith. At si Joseph Smith po ay nakahukay ng isang libro. At ang pages po nito ay ginto daw. Ang scripted po dyan na language na hindi po maintindihan. But only through Joseph Smith. At meron po siyang special spectacle. Parang po yung, ang tawag doon? Hindi yun. Yung parang magnifying glass. Parang magnifying glass. Tinapat daw po niya yung magnifying glass na ito doon po sa mga letra nito pong nasa tablet of gold na ito. Translate daw po yun automatically in English. Binuhin niyo po yung technology na, di ba meron tayo sa cellphone na translator na pag pupunta tayo sa China o sa Japan, tatapat lang po natin doon sa letra, tapos makikita po natin. Ganun po yung situation noon na sinasabi niya, patungkol po dito sa kanyang magnifying glass na ito, whatever instrument that was. At natatranslate po yun sa English. At ito po ang naging basihan ng kanilang pananampalataya. Pero bakit po hindi sila talagang tinawag na Church of the Mormons? Dahil ang pakiramdam, ang sabi po ni Joseph Smith, ito daw po revelation na ito ay galing doon sa isang anghel na tinatawag po na si Angel Moroni. Kaya nga di ba medyo binibiro po yung mga Mormons. At sabi kung galing kay Moroni yan, hindi dapat Mormons. Dapat morons. Yeah, of course, iba po yung ibig sabihin ng mga morons. Pero yun po, si Moroni po yung kanilang revealer o messenger dito po sa Book of Mormons na ito. But anyway po, ang pinupunto ko po dito is on how they know who Jesus is. At si Jesus po, dinigrade nila ng gusto. He is just one of us. Para pong yung mayor ng Jerusalem is just one of our best boys. Si Jesus po, para sa Book of Mormons, o sa mga Mormons, is just one of us, but he lived an extraordinary righteous life that was later on, he was promoted to be a small letter God. A small God. Kaya po yung name na sinabi, the Church of the Latter-day Saints. Ang saints po sa kanila is heavenly entities that could be promoted, human entity that could be promoted to heavenly entities, God, small letter G. Kaya po kayo po, bawat isa sa atin, tayo po'y nagpabautismo, tayo po'y nabuhay ayon doon sa Book of Mormons. Later on po, mapopromote tayo on the level of Jesus as small letter G, O, D. Kaya latter day, ibig sabihin, on the latter day, you could be a heavenly entity, God. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya makikita niyo po, marami pong magpapakilala sa inyo kung sino ang ating pong Panginoong Jesucristo. May binasa din po tayo last week, at ito po ay nakasulat doon sa John 6, at ganito po magkakasabi dyan, 16. Sabi po dyan, it's a story. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you in all truth. He will guide you into, di ko po alam, He will not speak on His own, hindi ata ito. Tama po yan. On His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Tuloy natin. Hindi nga ito, yung aking hinahanap. Okay, I think it's in the 6th, pero definitely hindi po ito, baka sa 15, John 15. Well, anyway, sasabihin ko naman po yung storya because nabasa naman po natin last week. Ito po yung storya na tinanong po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostol. At sinabi niya, sa nababalitaan ninyo, sino ako? At ang sabi po ng mga apostol, sabi po ng iba, you are John the Baptist. Ang sabi ng iba, you are Elijah. Some of them, they say you are Jeremiah or one of the great prophets.
Pero sa ating pong Panginoon, what is so important is that hindi yung pagkakakilala ng iba. Church, this is the importance. Ito pong ating pinag-aaralan ngayon. Ang importante sa Panginoon ay yung tanong niya kay Pedro. At ang tanong niya kay Pedro, but how about you? Paano ikaw? Kung yun ang pagkakakilala ng iba. Hindi importante sa harapan ng Panginoon yung pagkakilala ng tatay mo o yung kung dinala ka dito sa church na ito. Brothers and sisters, ang importante po sa ating Panginoon is who do you think Jesus is in your life? Kaya sumagot po si Pedro. Tulad na sabi ko sa inyo last week, lagi po dating mali ang mga sagot ni Pedro, yung mga impulse na kanyang reaction sa ating po Panginoong Jesucristo. And that's the reason why, one time, sinabi pa nga na ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, Satanas, dumuong ka sa likuran ko. Dahil mali-mali talaga yung answer niya. Pero this time, Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. At ang sabi po dyan, tutuwa pa natin, tama ba yung verse ko kanina, supposedly? Okay, sabi ng ating Panginoon, blessed are you, Simon of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Kaya yung sagot na you are the Christ, the Son of the living God, is right. It's because it is a revelation of God the Father in heaven. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya remind ko rin po kayo last week, at sinabi ko po sa inyo na ganun po yung attitude natin on reading the Bible. We must be led by the Holy Spirit because there should always be a heavenly revelation. Kaya meron po dalawang word Logos, dinidescribe po yung salita ng ating Panginoon. It appeals to the logic. Pero verbo, sabi, it's an implemented word. Pero tatlo. Meron pa pong pangatlo. It's rema. Ano yung rema? Ito yung salita ng Panginoon na bumabago ng buhay. Kaya yun po yung sinabi dyan. It came from the Father. It came from the Father. But the revelation is that He is the Christ. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Well, anyway po, meron po tayong 7 na pag-aaralan. I-remind ko na naman po kayo. At ito po yung 7 na ating po pag-aaralan, the 7 I Ams. Ayan. So, yan, I am the bread of life. I am the light of the world. Tignan nyo na lamang po. I think, sana po maging very interested kayo. I am the door of the sheep. Tayo po yung sheep. At dumadaan tayo sa ating po Panginoong Jesucristo. I am the good shepherd. Kung paano tayo iniingatan ng ating Panginoon. At paano natin makukuha yung pag-iingat na yun ng ating Panginoon. At sana masundan po natin yan. I am the resurrection life. It is a whole menu ng lahat ng pangailangan natin sa buhay. Even the resurrection, hindi dito sa buhay nito, maski doon sa pagbinuhay na tayo para sa eternity ng ating Panginoon. At ito po yung binasa po kanina, I am the way, the truth, and the life, and I am the true vine. Bakit kita niyo po yan? Hindi po yan aksidente sa pagkakasunod-sunod. Ang galing po talaga. Kaya po yung sinabi ko sa inyo, sana pinag-aralan na lang po natin ng book dyan, chapter by chapter. Kasi ngayon po na-appreciate Ang ganda pala ng pagkakasunod-sunod. Dati, na-appreciate ko po yung book of Matthew. Kasi sabi nila, accountant si Matthew. Pag sinabi pong Sermon on the Mount, lahat po yun. Sunod-sunod yung Sermon on the Mount. Beatitude, sunod-sunod po yung Beatitude. About prayer, sunod-sunod po yun. Talagang parang accounting book po siya. May column para dito, may column para dyan. Ganun po si Matthew. Pero si John po, nung nakita po, nung ini-establish niya that he is the Christ, the Son of the living God, at ma-explain po sa atin kung ano po ibig sabihin nun, pag binasa niyo po yung pagkakasunod-sunod yan, o even the whole book of John, kung meron po kayong panahon, basahin niyo po. The book of John, very interesting book. Ang pagkakasunod-sunod po nito, 7 items na ito, makikita po natin yan, and ma-appreciate po natin yan later. So pupunta na po tayo sa umpisa. I am the bread of life. Ang context po niya, na-discuss po namin doon po sa midweek activity,
Ang ating po Panginoong Jesucristo, dahil natuturo po siya, napapagaling po siya ng may mga sakit, sinundan po siya ng napakaraming tao. At ang sabi po ng Biblia, nung binilang po nila, 5,000 men. At sabi ko nga, hindi pa po kasama doon yung mga babae at yung mga bata. Kaya ang estimate po nila dyan is about 15,000 talaga yung crowd na naandun. Ganun karami. At dumating po yung oras na medyo maggagabi na. Dapit hapon na po. Hindi na po nakapag-lunch itong mga taong ito. Kailangan pakainin na po nila dahil sinundan po si Jesucristo doon po sa most remote na area. Wala pong mga tindahan doon. Sabi ko nga, walang Jollibee doon, walang KFC, etc. Walang 7-Eleven. Kaya wala po silang mapibilan. Ang sabi po ng ating Panginoon, pakainin sila. At ito po yung discussion na yun kay Philip. Ewan ko po kung bakit si Philip po ang pinili ng ating Panginoon. Ito po yung sunod to this John 6, 5-7. Ganito pa nga sabi, when Jesus looked up and saw the great crowd coming towards him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Sa ibang gospel po, ang sagot po ng ibang mga apostol, send them home. Send them home. Bumalik po ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no. Pakainin mo po niyo sila. Tignan natin yung verse 6. He asked this only to test him, si Philip, para subukin si Philip. For he already had in mind what he was going to do. And verse 7 said, Philip answered, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Ano sa palagay ninyo? Sabi ng ating Panginoon, this is just a test. Ano naman yan na may solusyon to problema ito? Pero sumagot si Philip, at ang sagot po ni Philip, it will take more than half a year ng buong sweldo ng isang manggagawa para pakainin itong 5,000 people plus na ito, plus women and children. Ano sa palagay niyo po dito sa sagot na ito? Ito po ba ay failure? O ito po ba ay tama? Of course, nag-flunk po dito si Philip, di ba? Bagsak si Philip dito. At kaya yun ang reason, nagkaroon ng panibagong testing ang ating Panginoon. Pagkatapos po niyang serbo na yan, nagpahinga po ang ating Panginoon at sabi niya po doon sa kanyang mga apostol, umuna na kayo, bumalik na kayo doon sa Bethsaida o sa Capernaum. At ako mananatili dito. Papahinga, magre-retreat ako, mananalangin ako. Yun po talaga situation doon. So, sumakay po sa bangka. Ito pong big boat. Ito pong kanyang mga apostol, 12. At kasama po yung 12 basket na sobra doon po sa miracle na ginawa po ng ating Panginoon. Because this 5,000 people, hindi po pinabayaan ng ating Panginoon. In fact, another sarcasm ang ginawa po nito si Philip. Dahil sabi niya, yan, half a year's wage. Pero sabi niya, meron dito may baon, merong bata, specify ko ng Bible, merong 5 adjective. Maliliit na tinapay at 2 adjective. Maliliit na isda. Ako po isa, no? Ito yun. Walang mabibilan dito, wala kayong pagkukunan. Pero sa palagay mo, Jesus, itong baon ng batang ito, kaya bang pakainin niya 5,000 plus na tao na yan? Parang ganun po yun. Sabihin ni Philip dito eh. Kaya, ang ginawa po ng ating Panginoon, sabi niya kay Philip, sige, dalhin mo dito. And God blessed. Ito po, itong baon na ito, ng batang ito. And it was able to feed, lagay na nga natin doon sa about 15,000 people. Listen to this church. Alam ko po, simpleng istorya po ito na narinig yun sa Bible. But brothers and sisters, kung titingin tayo sa mga bank account natin, o yung laman ng bulsa, o wallet natin, o ng credit card natin, credit limit o credit card natin, brothers and sisters, kung sabihin natin parang 5 maliliit na tinapay lang yan at 2 maliliit na isda. Tama! Sa laki ng problema, sa laki ng bayarin natin, alam niyo po, kahapon po, nagpagasolina na naman po kami eh. Every time po na nagpapagasolina kami, nadidepress ako eh. Ang diesel po kahapon is 96
90 pesos 70 centavos sa diesel. At ang gasolina, hindi pa po kami nagkagasolina ng premium. Yung pong unleaded 91 lang po yung aming gasolina is about 84 pesos 70 ata, 84.70. Ganun po kalaki. One time po nagkagasolina po, medyo malaki po yung tangke ng Hilux, ng pick-up namin. At diesel po yun, syempre mas mahal. Nagpagasolina po ako, ay medyo ugali po namin na pag medyo po mababa na sa 1/4, saka po kami nagpapagasolina, tapos papupuntak po namin. At for the first time po, sabi po sa akin nung gasoline boy, "Sir, cash or card?" Sabi ko na una, cash. Tapos yung gasolina ko, 5,300. Full tank nung sabi ko, card. Nakatamit ka na eh. Wala na ako nagkagawa. Card na lang, card. 5,300. Yung full tank nung pick-up. But brothers and sisters, ganun kalaki ang tinitignan natin. And as we look on our resources, hindi lang po minsan consistent, minsan lumiliit pa yung resources natin. And brothers and sisters, sabi, on what you have, yun po yung assurance na gusto ko makita natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Sabi ko nga, sana po ma-change yung ating perspective, yung ma-change yung pananampalataya natin. Ang sabi ng ating Panginoon, if only you will bring it to me. Hindi po sinasabi, i-offer ninyo sa church yung lahat ng resources. Hindi po. Na alam niyo yung ginagastos niyo po yan, ayon doon sa living ng ating Panginoon. Hindi kayo magastos, hindi kayo luxurious, hindi kung ano-ano ang inyong pinagbibili na hindi mo kailangan. According to the principles of ng ating Panginoon, ka-tithes kayo, nag-offering kayo. But brothers and sisters, sabi, everything that we put in the Master's hands, walang ibang mangyayari kung hindi a miracle would happen. Do you believe in that? A miracle would happen. Ito po yung lesson, dito pong context, ditong I am the bread of life. Brothers and sisters, sabi niya dyan, alam na ni Jesus Cristo yung resulta. Before, pero tinest pa niya yung pananampalataya. Kaya nga sabi ko sa inyo, anong nangyari? Failure si Philip, there should be another testing. Nakasakay sila doon sa bangka, nagkaroon ng malaking unos. Panik sila, an extraordinary thing. Sabi ko sa inyo, sanay po sila, dahil mga mangingisda po ito, doon po sa Sea of Galilee, that every now and then, magkakaroon ng ganitong bagyo. But this is an extraordinary, life-threatening storm. And sometimes, if we refuse to learn, if we refuse to have faith in our Lord Jesus Christ, if we refuse to put our resources sa kamay ng ating Panginoon, kailangan gisingin at yanagin pa ulit tayo ng ating Panginoon on bigger testings para magising tayo at masabi natin, kaya makikita ninyo, ito pong panahon na ito, hindi na po ito patungkol sa makakain ng iba. At alam natin, pwede naman tayo mag-overnight na gutom. Tama ba? Mahirap lang matulog. Pero it's not life-threatening. But this time po, para matuto itong kanyang mga apostol, at sabi ko nga ako, ayoko mangyari sa akin ito. Ayoko dumaan ako doon sa point na napakahirap para lang matuto ko. Kung hindi, sana doon sa maliliit na bagay na tinuturuan na tayo ng ating Panginoon, maging bukas na yung puso natin, maging bukas na yung espiritu natin, at i-absorb na natin yung tututuro ng ating Panginoon. But this time, sabi niya, wala na silang magagawa. They may be accepting that it is the end of their lives, but suddenly, talagang laging may solusyon ng ating Panginoon. Jesus walks on water. Miracle. Another miracle happened. And Jesus rescued them. That upon pag-upo po ng ating Panginoon doon sa bangka, nag-calm lahat yung paligid. At nakakating po sila doon sa kanilang destination na safe and sound. This is the lesson that you gusto ko matutuwi ninyo. Brothers and sisters, if you may be having problems right now, listen to this. Pakinggan ninyo ito. Maybe utter a small prayer into your heart, sabihin niyo, Banal Espiritu, let it sink into my heart. Anak, sinito ang aking pananampalataya. This is the truth about our Lord Jesus Christ.
You may have big problems right now. You may be having needs right now. Pero ito po ang assurance ng ating Panginoon. Every time, alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Alam niya kung ano yung problema natin. And secondly, this is more important, meron siya solusyon. But of course, it happens to test your faith. Ikaw ba yung taong magsasabi, Panginoon, I will be assured. Alam ko sasagutin mo ito. Why? Because I know who you are. You are my Christ, my Messiah, the Son of the living God in my life. Alam ko ito yun. So every problems you have, may solusyon ng Panginoon, and God is ready for that solution. All you have to do, ay pumasa sa test ng ating Panginoon. Sampalatayaan ninyo na kaya niya ang lahat ng mga bagay na ito. I will be going doon po sa mismong text po natin about the bread of life. Babasahin ko po yung John 6:25-35. At ganito po pagkakasabi niya. Sabi, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Kaya, istorya po tuloy-tuloy po ito. Sumakay po na ang ating Panginoon, Jesus walk on water, sumakay na siya doon sa bangka, nakarating na po sila sa Capernaum. Pagdating nila sa Capernaum, maliwanag na po, umaga na, at yung po ibang mga naki-attend doon po sa sermon, doon sa kabilang pampang, na pinakain niya po, some of those 5,000, sumakay din po sa bangka that morning, at naglayag po sila, wala na pong storm, dumating na rin po sila sa Bethsaida o sa Capernaum, at nakita nila po ang ating Panginoong Hesus Kristo. That's how the story. Sabi po nila, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, very truly, I tell you, you are looking for me, not because you saw the sign. Sinundan niyo naman ako dito, hindi dahil doon sa mga miracles at doon sa mga turo na ginagawa ko. Sabi niya, I performed, but because, I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Sabi niya, sinundan niyo ako dahil doon sa tinapay. At nung nagapunan kayo, nabusog kayo, at ngayon gusto naman ninyo yung almusal. Tama? Di ba ganun po yung dyan? Sabi po dyan, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on Him, God the Father has placed His seal of approval. Sabi, sana hindi yung mga material na pangangailangan ang inyong hinahabol. Hindi yung kapusugan ng inyong tiyan. Sana, sabi niya, ang hinahabol ninyo, siya, ang ating Panginoong Yesu Kristo. At yung mga signs na siya talaga yung Son of the living God. Ayaw po ma-offend kayo, pero sana po, kasi minsan nakikita natin, there are so many Christians, alam ko wala naman po dito siguro sa church na ito, na umatin po sila sa church just because takot sila mawala ng pagpapala. Parang ang tawag po ba doon parang indulhensya? They are doing the indulgence. They are indulged to do things. It's just because takot sila. Baka pag hindi ako nagsimba, mawawala yung blessing ng Panginoon o hindi ako makaka-receive ng blessing sa Panginoon. Partly, there's truth about it. Pero that's not the main thing. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Some time ago, mga nag-uumpisa pa na po ako magpastor. I was so young and handsome like that. Lagi ko sinisingit siya, no? Well, anyway po, meron po umaattend sa church. At yung pong, chismis po ito ng konti. Hindi naman po ninyo kilala ito. At meron po siya problema doon sa kanyang anak na babae. Yung po kanyang anak na babae, nagkaroon po ng previous relationship at nagkaanak na po doon sa previous relationship. Ngayon po, nagkahiwalay. Ngayon po, meron na namang sinasamahan ito po kanyang anak na babae. At ang problema po nito, malaking tanda sa kanya yung sinasamahan ng kanyang anak na babae. Gusto ko lang po pakita sa inyo yung laki ng problema niya. At sinasaktan po yung anak niyang babae. So, ang tinawagan po niyang mami, at sabi niya, pag-pray mo yung anak ko. At sabi ni mami, sabi niya, hindi, I think, ikaw mag-pray, malit ka sa church.
Kaya medyo malayo po siya, sa Quezon City. Every Sunday po, very diligent, uma-attend po sa church. At tuwa naman po ang mami. Of course, nakakapag-share ang mami. At nakakagitig din po sa salita ng Panginoon sa aming pastor. At naando po siya sa church for maybe ilang months din po siya uma-attend doon sa church. Pero, may na-discover po siya doon po sa bagong boyfriend ng kanyang anak. Napakayaman pala. Okay na. Hindi na siya matanda. Ganun po kasi yung story ko. When brothers and sisters, yun po sinasabi ko we're looking on the material things, di ba? Or maybe the physical things or the emotional things. We're sometimes looking for that. At ang nangyayari po, hindi naman talaga yung Yesu Cristo. Yun po yung sinasabi dyan. It's not the spiritual things pala. Kung hindi, yung material ang hinahabol. And that's exactly ang tinuturo ng ating Panginoon. I am the bread of life. Ako dapat ang magsasatisfy sa inyo. It's not the material possession nitong mundo na ito. Tingnan niyo po, pakikita ko po sa inyo itong conversation na ito doon po sa mga nag-follow sa ating Panginoon. Umpisa ko po doon sa John 6:35. At ganito po pagkakasabi, tatalunan ko na muna yan. Yung John 6:35. Yan, sabi, when Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Ang dali natin tanggapin, tama? I am the bread of life. Kasi gano'n paggalan natin sa ating Panginoong Kristo. But Jesus Christ was a stranger to them. So pupunta po ako doon sa verse 41. Susunod na verse po dyan. To 42. Sabi po dyan, at this time, absorbin niyo po ng gusto the Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. Yung mga kumain, yung mga nabusog nung gabi na yun. At nung nabusog sila, gusto nilang gawing hari ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung istorya niyan Kaya nagtago po ang ating Panginoong Jesucristo. You send the apostles ahead. That's the story behind it. Kaya di ba, ang biro ko po doon sa midweek activity natin. Sabi ko, yung pala mga Jews katulad din natin mga Pilipino, pag binigyan ng ayuda, boboto na natin. Ito basta binigyan po sila ng pagkain ng ating Panginoon, gusto na nilang maging hari ang ating Panginoong Jesucristo. And this same Jews, nung sinabihan po ng ating Panginoon, miracles after miracles, they witnessed. Pero still, this same stubborn Jews, sabi na nga niya, I am the bread of life. Ako dapat, spiritual. Ang inyong hinahanap, hindi yung mga material ng mga bagay. Sabi, they grumbled against him because he said, I am the bread that came from the heavens. In verse 42, they said, is this not Jesus? Kaya importante po knowing Jesus Babalik na naman po tayo sa introduction natin Mali pagkakakilala kay Jesus, sabi niya, is this not Jesus? They could not see him as the miracle man, as the supernatural man. Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? O tinakali tao na naman ito Bakit yung sinasabi, He is the bread of life? Sabi, how can he now say, I came down from heaven? Dahil ang declaration po ng ating Panginoon, I am the bread of life that came from heaven. Tuloy natin, Kate, ano ba yung susunod na verse dyan? 60. Okay, verse 60 says, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? Gusto namin yung material Ayaw namin yung spiritual. And I don't want to accept the spiritual implications and applications and explanations of being the bread of life. Tuloy po natin, Kate, ano ba yung susunod dito? 66. From this time, many of its disciples nanlamig na.
tumalikod na sa pananampalataya, turned back, and no longer followed him. And last verse 67. Do you not want to live too? Kinausap na niya yung kanyang mga apostol. Do you? Jesus asked the 12. Dahil nakita niya, mukhang nakukumbinsi na rin yung 12 niyang apostol. Kaya meron po akong preacher na narinig dito. And these are the enumerations ng kanyang conclusion dito po sa event nito. Sabi niya, yung mga disciples at yung mga apostles, they want the miracles, not the man behind the miracles. Sabi po ni Pastor Rich Wilkerson Jr., they want the crown, the glory of it, and not the cross, not the suffering. They want the power, not the person. They want to be the recipient of power, pero they don't want to recognize Jesus as the Lord. They reject the person, and that's the reason why they crucified our Lord Jesus. They want the blessing and not the burden. Sabi ng ating Panginoon, if you want to follow me, you carry your own cross. Mayroong sakripisyo. Hindi po ito beds of water, hindi po pag sinabi natin Kristiyano na tayo, born again na tayo, matatanggal lahat yung ating problema. No. Sabi ng ating Panginoon, come to me, and you will carry my burden, and my burden is light and easy. Mayroong burden. Pero kasama mo si Jesus, katulungan mo si Jesus. And that's the reason why it will now be light and easy. Sabi, they want the glory, not the joy. Kakaintindihan po tayo dito. He is the bread of life. Hindi po natin kakainin ng ating Panginoong Yesu Cristo. Punta po tayo doon para malinaw po natin yung bread. He is the bread. Sa Old Testament naman pa po, talaga pong importante yung bread na yan. Ang ating po Panginoong Yesu Cristo, nung dinisign niya po yung templo ng ating Panginoon, meron po siyang ginawang table doon. At sinabi, yung table na yun, kailangan laging puno ng tinapay. It symbolizes na kailangan ready ka when you worship God to receive the Word of God. Because the bread, later on, is known as the Word of our God. Yan nga tayo before, di ba? Maliit, binabasa, our daily bread. Our daily bread. So there are 12 na tinapay na nandun. Bawal nga nilang galawin yun eh. Simple lang po yun nung ating Panginoong Yesu Cristo na pagkain pang-araw-araw. By that time, God. At nung pumunta po doon si David, nung hinahanting po siya ni Saul, at gutom na gutom po yung kanyang tropa, doon na po nagalaw yung pagkain na yun at pinakain po doon sa tropa ni David. Naalala niyo po yung storya nito. But there are breads doon po. At pagdating na po ng New Testament, sabi nga, to symbolize yung communion natin sa ating Panginoon, we take the bread, to sa communion natin, and we drink of the cup to remind us, or the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Bread. Sa atin po, hindi ko alam kung ano ang ating pananaw sa bread. Dahil ang alam ko, ang bread na sa atin, papalmusal lang, patisal. Tama? Pamperienda, patikoko, ano pa ba ang mga pante? Pag sa hamburger bun, pandilimon. Tama ba? Pandilimon, pagkawing pan, tinapay na may lemon, tama? Pandilimon. Kaya hindi ko po alam, wala naman po atang lemon yung pandilimon. Wala po yung Nung pandemic po, ang alam ko, nauso yung patilube. Di ba? And of course, since katutak tayo, nawa pong bangkitin yung mapulang mapulang tinapay. Alam niyo na po kung ano po ang pangalan ng mapulang tinapay na yun. Dalawa yung nakikinig ko na pangalan nyo, pero pareho hindi maganda. yung tinapay na. Well, anyway, bakit po I am the bread of life? Sa mga Jews po, ang bread of life, yung bread, ay yung staple food nila. Tayo po, rice. Tama? At pag sa atin po, ang almusal natin, rice, ang tanghalian, ang hapunan, kuminsan, mga merienda, rice pa rin. Yung mga manggagawa po,
sa construction, pag merienda po, rice pa rin ang kanilang merienda. Doon ko lang po pinakikita yung similarities. Bibigyan ko kayo ng example. Nandito si Brother Philip, pero po sa mga ibang bansa, pag napunta po kayo sa ibang bansa na hindi po Asian masyado, at hindi po rice ang staple food po nila, di ba nagka-crave ka na kumain ng rice? Ako po, sabi ko, nasa Singapore po ako, on the 4th day po na nasa Singapore ako, naghahanap na po ako sinigang eh. Totoo po yan, hindi po ako nagbibiro, naghahanap na po ako ng apritada kay Jeremy. Sabi ko, saan mo nakakapili ang apritada dito? Ay, yung po, hindi, iba po yung panlasa. Meron po akong kaibigan. Gusto natin pumunta sa Switzerland, di ba? At nagkaroon po siya ng anak, nakakilala po yung kanyang anak ng Swiss. At kakasal po yung anak niya, doon po sa Switzerland. Kaya pinadala po sila ng ticket at dinala po sila sa Switzerland, nag-asawa po sila. At nung nagkakwento po sa akin yung mag-asawa, hindi po nila kinikwento kung gaano maganda yung Swiss Alps o yung trend na sinakyan po nila. Hindi po importante sa kanila yun. Ang kinikwento po nila sa akin, sabi niya, ayoko nang bumalik dito sa bansa na yan. Wala akong makain. Ano ang pagkain dyan? Sabi, yung cold cuts, alam niyo po yung cold cuts, yung ano tawag dito? Yung mga spice ham, yung mga sausages, sabi, hindi nila niluluto yun. Malapit yun. Ini-slice lang nila yun. Sasamahan nila ng cheese, may konting matigas na tinapay. Iba po ang description niya. At yun yung kanilang pagkain sa umaga. At yun din yung pagkain nila sa hapon. Sa tanganinan. At yun din ang pagkain nila sa gabi. Kaya tinatanong daw po niya yung kanyang anak, ano ka nagsusurvive dito? Sabi ng kanyang anak, merong Filipino store dito, medyo malayo, maliit lang. Sabi nung mag-asawa, yung kaklase ko, tara, punta tayo doon. Pagpunta nila doon, nakakita sila ng rice. Hindi siyempre sila ng rice. Eh, walang pang ulam. Nakakita sila ng Lucky Me, Pansit Canton. Hindi ko alam kung magkano Lucky Me, Pansit Canton dito. Magkano mo ba? 17. 16, 17. Doon daw po 120 pesos. Pero kahit na 120 pesos, binili na daw po nila. Kaya nakuha daw po sila ng gabing yun, kumain po sila ng kanin, ang ulam nila, Pansit Canton. Pansit Canton. Totoo po yan, because you crave for that. You crave for that. Diba? Because you cannot live without that. Kaya yun ang sistema ng buhay natin. Kaya yun po yung sinasabi ng ating Panginoon Yesu Cristo. Brothers and sisters, I am the bread of life. Crave for me. Do not live without me. Yun po yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Yung pag nawawala yung Yesu Cristo, yung hindi ka nakakapag-pray, yung hindi ka nakakapagbasa ng Biblia, hindi ka nakaka-attend ng worship service, hindi ka nakaka-attend ng midweek. Brothers and sisters, sabik na sabik ka dahil naka-absent ka. I believe meron ka naman reason kung bakit ka umabsent, o hindi ka nakapagbasa ng Biblia, o hindi ka nakapag-pray. And brothers and sisters, you are looking forward, o sana next week maka-attend ako. Why? Because I crave for my Jesus! Hallelujah! Iiwanan ko po kayo dyan sa mensahe na yan. Brothers and sisters, Jesus is the bread of life. And He will nourish you spiritually and both physically. Brothers and sisters, all you have to do is to do not live without Him. Crave for Him every time. Shall we pray? Ama naming Diyos, narito po kami, Panginoon. Sana po yun ang aming excitement sa inyo. That you are indeed the Christ, the Son of the living God. You give us life, and it is so important. You are the truth, O Lord Jesus Christ. And right now, O Lord, alam po namin, we could not live without you. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Perfect love found me.
Umpisa po doon sa 23. Sabi po dyan, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, He took the cup, saying, 'This is the cup. This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in the remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself." Yan po pinagagawa ng ating Panginoon sa atin whenever we take this bread and we drink from the cup. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Kaya habang inaalala po natin yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, kanyang po katawan ay binugbog, tinuruan, sinuntok, sinugatan, hinagupit, hanggang sa walang matagpo ang kagandahan sa kanya. Ipinako doon sa krus, sinaksak at tagiliran, namatay para sa atin. We remember yung pong ginawa ng ating Panginoon sa atin. It is to redeem us from our sins. At doon po sa cup na ating pong inumin, sabi po niya, this is a symbol of our covenant. Tayo po'y binigyan niya ng karapatan tawagin mga anak ng Diyos. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Sabay-sabay po natin ding inumin ang laman ng cup na ito. At bilang isang iglesia, sabay-sabay din po natin purihin ang ating Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon. Oh, what a love you have, O Lord. Gaano mo kami kamahal that you will offer your own life for us. We thank you, Jesus. We thank you for the redemption. We thank you for the eternal life, O Lord. We thank you for the abundant life you are giving us. We thank you, Father. We thank you. Hallelujah. Ama naming Diyos, makita mo sa aming mga puso that on remembering you, alam din ang aming mga puso that this relationship is a covenant with you. It's a covenant ng pag-ibig that we could say, "Oh Lord, as you love us, we love you, O God. We love you also, O God." This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayo Good morning po sa inyo lahat. Para naman po sa ating tithes and offering, nais ko pong basahin ninyo ang book ng Luke 6:30 to 31. Sa English po, number 30, "Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them to do to you." Sa Tagalog naman po, bigyan mo po ang sino mang humihingi sa iyo, at kapag may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo na itong bawiin pa. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ushers, please. Habang kinukuha po ang ating tithes and offering, nais ko po munang basahin ang konting konteksto. Sa mga talatang ating binasa, itinuturo ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na mamuhay na may pusong makagbigay, mahabagin, at may pagmamahal na hindi makasarili,
Sa halip na maging makasarili o madamot, tinatawag ang bawat mananampalataya na ipakita ang kabutihang loob ng Diyos sa paraan ng pakikitungo at pag-aalaga sa iba. Ang prinsipyo ng pagbibigay ay nakaugat sa pag-ibig, isang pusang loob na hangaring pagpalain ng iba dahil tayo mismo ay pinagpala ng Diyos. Kapag dinadala natin ang ating mga ikapu, o mga tithes, o mga handog offerings, hindi lamang tayo nagbibigay ng pinansyal na suporta sa ministeryo. Ipinapakita rin natin ang pusong nagnanais magbigay ng karangalan sa Diyos at maglingkod sa kapwa. Ang ating pagbibigay ay nagiging praktikal na paraan ng pagsasabuhay ng Golden Rule. Ang pakikitungo sa iba na may parehong biyaya, kabutihan at pagiging mapagbigay na nais din natin matanggap para sa ating sarili. Kaya, magbigay hindi lamang dahil ito ay obligasyon, kundi dahil sa ating pagmamahal sa Diyos at malasakit sa kapwa. Alalahanin na ang ating pagbibigay ay nakakatulong upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba, masuportahan ang ministeryo, at maipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa praktikal na paraan. Naway ang ating pagiging mapagbigay ay maging salamin ng kabutihang loob at pagiging mapagbigay ni Kristo sa ating mga buhay. Ating po ipag-pray po ang ating mga tithes and offering. Ang maraming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa iyong kabutihan, biyaya, at walang sawang paglalaan sa aming buhay. Ang lahat na aming tinatanggap ay nagmumula sa iyo. Kaya buong puso namin inihahandog ang aming mga ikapo at handog bilang pasasalamat at pagsamba sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagbigay ng handog ngayon. Patuloy mo kaming turuang maging tapat, mapagbigay at masaya at magaang sa pusong hanggang sumunod sa iyong kalooban. Naway gamitin mo ang mga handog dito upang maipalaganap ang iyong salita, makatulong sa mga nangangailangan at mapalakas ang iyong gawain. Palawakin mo rin po ang aming pananampalataya upang kami magtiwala sa iyong walang hanggang pagmamahal. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning, youth. Ano po na, ano yan? May fellowship po tayo next week at dito po tayo sa church na to after service po. Maglalaro po tayo, magkakamustahan, tsaka syempre, Word of God. Yun lamang po. Maraming po salamat. For our regular announcements, ang ating pong Sunday worship service ay 9 a.m. I hope lahat po tayo ay maka-attend on time sa ating pong service para masimulan po natin ang ating pagpupuri at pag-aawitan sa ating Panginoon. Ang ating pong regular midweek service ay 7 p.m. Wednesday dito po sa ating church. Tuloy-tuloy po rin po ang ating outreach every Saturday. 4 p.m. po dito sa ating church. Ang ginagawa po natin ngayon ay nagtuturo sa mga bata. So kung sino po yung mga interested to join yung ating ministry po dyan sa ating outreach, you may do so po. Every Saturdays, 4 p.m. Meron po tayong ulit Family Day this coming August. At last week po yan ng August. So save the date yun na po doon sa inyong pong mga calendars. At I hope everyone could join po doon sa ating pong Family Day. You may also invite yung anyong pong mga kakilala at makipag-fellowship rin po sa atin doon po sa last week of August. Yan. Dinayaan po lahat tayo ay tumayo at awitan po natin yung ating Panginoon. You hear the melody
Tanggapin po natin ang basbas ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng